Dito lang po ako bababa, Manong. Ay, dito po ba ma'am? Akala ko po sa dulo pa. Nako, okay lang po. Mas madali kasi ritong bumaba kapag traffic. At para wag ka na rin pong maipit sa gitna ng gitgitan sa unahan. Ito nga po pala yung bayad ko. Thank you ma'am. Ang bait mo naman po. Ikaw pa lang ang unang pasaherong may malasakit sa tulad naming tricycle driver. Wala nga naman po yun. Ingat sa pamamasada, Manong. Ikaw rin po ma'am. Ngiting matamis ang gumuhit sa mapupulang labi ng dalagang si Georgina o George na palayaw niya. Ang araw na yun ay punong-puno ng enerhiya para sa kanya. Hindi siya pwedeng mabad trip dahil ito ang araw na nabigyan siya ng chance na makapag-apply sa dream work niya, ang Salazar Chain of Hotels, na siyang pinakamatayog sa buong bansa. Ang tinitingala ng lahat ng mga hoteliers at HRM graduate na katulad niya. Ito na ang big day mo. Manifesting na matanggap ka, George. Dito nakasalalay ang make-ups at skincare mo. Sa mahal ba naman ang bilihin? Kailangan mo talagang magtrabaho ng may malaking sahod. Inayos niya ang suot na pencil skirt at itim na blazer bago tumungo sa entrance ng building. Full bloom at energized siya, masyado kaya nang mahagip niya ang tingin ng isang basurero sa labas ng building ay natigilan siya at dinungaw ang dalang plastic bottle. Baon niya iyon at kaunti pa lang ang laman. Ibibigay ko na lang to para kahit papano may maambag naman ako sa pagkain ng pamilya niya. Ganun siya ka-good mood. Maliban sa energize, ugali talaga ng dalagang pagiging matulungin. Abay bata pa lamang ay nahasa na siya sa public service. Sa tagal ba namang maging kapitan ng papa niya noon? Sa sobrang galing nitong magsilbi sa mga tao, maaga itong kinuha ng Diyos. Baka kasi maubos ang medalya sa pagiging matulungin at mabait nito. Magandang umaga, kuya. Agad na napalingon ang kawawang basurero na halos hindi na maidrawing ang muka dahil sa init. Subalit in fairness, parang makinis ang kutis nito kung wala ang dumi. Magandang umaga rin po. Tikhim nito. Nakita niyang sinipat nito siya ng tingin kaya naman agad na inangat ang water bottle sa kanyang kamay. Nakita kong kaunti pa lang kasi yung nakokolekta mong bottles kaya eto, ibibigay ko na sa'yo to para kahit papano makatulong ho. Kahit wag na. Baka kailangan mo pa ng tubig mamaya eh. Ramdam niyang nahihiyang nito kaya malakas na humalakhak ang dalaga. Seryoso talaga ako, kuya. Hindi ko na to magagamit kaya sige na, tanggapin mo na. Inilagay na niya agad ito sa kariton ng basurero. Wag mo nang ibalik kasi konting tulong lang naman yan. Nga pala, bakit wala kang dalang payong o sombrero man lang? Sobrang init ngayon baka ma-heat stroke ka. Natutop ang labi nito sa pakikinig at bahagyang lumambot ang ekspresyon. Sa nakikita ng dalaga, may kagwapuhan ito ngunit dahil sa kadungisan at punit-punit ng damit ay hindi iyon makikita sa malayuan. Kawawa ka naman, kuya. Mahirap ba ang pagpapalaki mo sa mga anak mo? Nasaan po ang asawa niyo? Wala akong asawa. Ay talaga? Iiniwan ka na niya? Eh di single dad ka pala, kuya. Nakita niyang sandaling yumuko ang lalaki at dumila sa ibabang labi. Para bang naaasiwang makadali. Wala rin akong anak. Binata pa lang ako, miss. Mabilis na nasapo ng dalaga ang kanyang labi. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya, akala ko kasi meron. Patawad nga pala, Georgina Alvarez ang pangalan ko. George for short. Okay lang, miss. Salamat din dito sa plastic bottle. Ang bait mo. At ang ganda ng pangalan mo. Ngumiti ito sa kanya kaya't napahagik-hik naman siya. Simpleng tulong lang naman, walang anuman. Alam mo ba, palagi akong nadadaan dito pero unang beses lang kitang nakita. Bago ka lang ba rito? Oo, bago lang. Tumango siya. Kaya pala, nakakain ka na ba? Hindi alam ng dalaga kung bakit malapit talaga ang loob niya sa mga kapuspalad. Palibhas ay alam niya kung paanong naging unfair ang buhay sa mga taong walang tinapos at isang kahig at isang tuka lang. Kinuha ni George ang wallet sa bag at kumuha ng 50 pesos. Eto, 50.
pambili mo ng tinapay at saka tubig. Sobrang init ng panahon eh. Baka bigla ka nalang lumampas ay bigla na walang sugat. Sobrang lala pa naman ang climate change ngayon. Dapat talaga ingatan natin ang ating sarili kahit patuloy sa pagbabanat ng buto araw-araw nang walang pahinga. Hindi ko to matatanggap, George. Si kuya naman, napaka-OA mo. Sige na, tanggapin mo na yan para wag nang mabawasan ang kikitain mo mamaya. Pero baka ikaw naman tong maubusan ng pera. Meron pa naman, uy. May 100 pa ako rito at kaya pa naman hanggang sa makauwi ako pagkatapos ng interview. Interview? Mag-a-apply ka ba ng trabaho sa building na to? Oo, nakatanggap kasi ako ng offer sa kanila. Alam mo bang dream hotel ko talaga to, kuya? Mabait daw ang mga staffs dito. Maganda ang loob at higit sa lahat, gwapo raw ang CEO. Tumango naman ito, parang pareho sila ng humor. Narinig ko nga ang sabi ng iba kanina. Sobrang gwapo nga raw ng boss nila dyan. Matangkad at parang modelo. Talaga? Nakita mo na siya sa personal, kuya? Hindi pa. Pero marami akong narinig tungkol sa kanya. Ibig sabihin, totoo. Malakas siyang napahalakhak. Ilang minuto pa lang ngunit nakapalagayan na kaagad niya ang loob ng lalaking basurero. Para bang pareho sila ng vibe at pag-iintindi sa mga bagay-bagay. Excited na tuloy akong ma-meet si Sir Rio Salazar. Balitaan kita kapag natanggap ako at ma-meet ko siya, kuya. Friends na tayo sige, friends na tayo. Ngumiti siya at dinungaw ang relo. Nakitang ilang minuto na lang, meet up na. Subalit na-distract naman siya nang may narinig na nagtatawanan sa bandang kaliwa nila. Nang tingnan, grupo ng mga mayayamang lalaki na nakasandal sa mga sasakyan nila ang tawa ng tawa habang nakatingin sa basurero. Mabilis na na-realize ni George na tinatawag nila. Hoy! Asik niya. Ba't niyo pinagtatawanan yung tao ha? Wala ba kayong magawa ha? Ang tatanda nyo na pero mga bully pa rin kayo? Para kayong mga walang character development. Paano kayo magiging bida sa story nyo niyan ha? Hoy miss! Hindi naman ganun ang ginagawa namin Sumimangot siya. At gagawin mo pa akong tanga? Nakita ko kayong pinagtatawanan nyo si kuya. Ang sasama nyo? Kulang kayo sa aruga? Porket mayaman ba kayo, tingin nyo? Pwede nyo nang maliitin ang mga mahihirap na katulad niya? Kung titingnan parang magkasing edad lang naman kayo Pero siya nagbabanat ng buto samantalang kayo, tawa lang ng tawa. Agad na natigil ang tawanan ng mga ito at humingi ng pasensya. Pasensya na miss, hindi na mauulit. Ang hirap mo palang kalabanin, hindi na uubusan ng pangaral. Goods at nang hindi kayo karmahin sa ginagawa nyo. Pagkatapos ay pumasok din naman ang mga taong ito sa sasakyan nila kaya't naiwan silang dalawa. Doon lang naalala ng dalaga ang kasama na biglang natahimik. Naabutan pa niya itong palihim na nangiti dahil na rin siguro sa malasakit niya kaya gumaan ulit ang mood niya. Paano ba? Mauna na ako Ingat ka kuya. Huwag ka nang magpaape sa susunod sa mga tulad nilang masasama ang ugali. Tatandaan ko yan. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin Sige na. Goodbye friend. Hagikik ni George. Good luck naman sa interview mo. Anito. Lalo pang gumaan ang loob ng dalaga dahil ang sarap din kausap ng kuyang basurero. Ang laki ng ngiti niya kahit nang pumasok na sa hotel. Siguro, kung aayusan yun si kuya, gwapo yun. Nakikita ko siya kanina Pero mamaya ako naiisipin yun kasi dapat focused ako ngayon sa interview. Matatanggap ako. I claim it! The 10th floor and interview room. Kaya roon nagtungo ang dalaga. Naabutan naman niyang kararating pa lang ng ibang mga kasamahan. Mga nasa 10 sila at sa gitna, naroon ang tila may mataas na posisyon sa hotel. Matanda, ngunit sexing babae. Good morning sa inyong lahat. Mabuti at nakarating na kayong 10. Kaya magsisimula na ang interview. Nasa loob ng board of judges kaya galingan nyo kasi 3 lang ang kukunin. Tumubo agad ang kaba sa dibdib niya. Expected niya naman na may possibility pa siyang maglegwak pero nilakasan na lamang niya ang loob at pumasok na. Sa kabilang banda,
Sa labas ng building kung nasaan ang kuyang basurero kanina, natigil ito sa ginagawa ng muling lumapit ang mga lalaking nagtatawanan. Wala na ang babae kaya masyadong lumakas ang tawa nila. Mga loko talaga kayo. Masaya na ba kayo sa trip nyo, ha? Asik nito sabay bato ng mga bottled water sa grupo na nagtatawanan lang ulit. Gago, kuya. Bagay na bagay sa iyong pagiging basurero, oh. Hindi halata na mayaman ka. Binato ulit ni Rio ang mga kapatid na sina Joseph, Ezekiel at Troy. Napaaray naman ang mga ito. Love trip talaga, oh. Naniniwala pa yung babae kanina at binigyan ka pa talaga ng pera. Ibig sabihin, effective. Sana all. Ani naman ni Joseph. Sinaway rin tayo kasi akala niya binubuli natin si kuya. Sabat naman ni Troy. Napailing-iling na lang ang lalaki, ngunit umangat din ang sulok ng labi nito nang maalala ang mabait at charming na si George. Uy, pangiti-ngiti na siya, oh. Type mo yun, ano? Tumahimik nga kayo, mga ulul kayo. Oh my, can't believe I'm finally witnessing my older brother fall in love. Dati si Kuya Joseph lang ang inaasar ko eh. Kayo talaga. Kung wala kayong magawa, lumayas na kayo rito. Minsan na nga lang kayo bumisita sa akin, ito pa ang gagawin nyo. Panganay sa lahat ng Salazar, si Rio Salazar ay ang unang anak ni Achilles Salazar at unang naging girlfriend nito. Dahil hindi legal ang ina at kasal naman ang ama sa ina ng mga kapatid niya, itinuturing siyang anak sa labas. Dahilan din kung bakit wala siya sa mga gatherings ng Salazar clan. Okay ang relasyon nila ng ama ngunit ayaw sa kanya ng kanyang madrasta. Kaya kung makabisita ang mga kapitbahay ay palihim lang din at madalang pa. Gaya na lamang ngayon, nag-iinuman sila kagabi at nagpustahan na kung sino ang unang malalasing ay magkakaroon ng penalty. Siya ang naunang nalasing at nakatulog kaya nagawa niya ang pagpapanggap na ito. Penalty ng mga ito na maging basurero siya sa loob ng isang araw sa labas mismo ng hotel na pagmamay-ari niya. Hindi dapat ako ang tumanggap ng penalty na to eh. Kasi mas mabilis namang nalasing kagabi si Ezekiel. Kaya nagtataka talaga ako. Munti ka na nga kuya eh. Pero nilagyan kasi ni Troy ng pampatulog yung inumin mo. Kaya una kang na-knockout. Mga traidor talaga kayo, no? Malakas lang na nagtawanan ng mga ito kaya't sumimangot si Rio na natatawa rin. Sandali pa, bumalik ulit ang pang-aasar sa kanya at kay George. Narinig namin yung sabi niya kanina. Mag-a-apply raw siya sa hotel mo. Oo nga. E anong plano mo? Huwag kang ang atat. Excited lang? Napakamot ang ulo ni Joseph sabay ngisi. Kumalma lang kayo kasi alam ko ang gagawin ko. At tama rin kayo. Type ko ang babaeng yun. I think hindi ko hahayaan na malayo pa siya sa akin. Ayun oh, gumana ng pagiging possessive natin ah. Mana kay Papa. Ngumisi rin naman siya. Hintayin nyo lang at mararanasan nyo rin yan. Baka mas malala pa nga kung ako ang tatawa sa inyo. Baka mauna muna si Kuya Joseph kasi buntis na si Ate Beatrice. Buntis? Di ba may sakit ang girlfriend mo, Joseph? Yun nga kuya, pero kaya naman siguro namin. Gusto niya eh. Ayaw niyang ipa-abort ang bata. Pagkatapos ng pag-uusap nilang apat, nagpaalam din naman ang mga ito na babalik na sa kani-kanyang trabaho. Naiwan si Rio na pumasok naman sa sasakyan nito, sabay tawag sa secretary sa 10th floor. Hello, Donna? Yes, sir. Nag-umpisa na ba ang interview? Opo. Mayroon akong ipag-uutos sa'yo. No matter what the results of the interview, kailangan mong ipasok si Miss George Alvarez. George Alvarez po? Siya po yung kasalukuyang nakasalang sa interview ng mga board. Sabihin mo sa kanila, tanggapin kaagad siya. I need her, kaya huwag niyong pakawalan. Copy po, Sir Rio. Good. Baka hindi rin ako makapunta ngayon kasi may aasikasuhin pa ako. Pagkababa ng cellphone, lalong lumaki ang ngisi nito. Hindi na kita hahayaang makawala, George. Georgina Alvarez, nakatatak ka na sa puso ko. Balik sa 10th floor, halos nasa loob na ng freezer si George sa pangangatal ng mga daliri at tuhod niya. Tapos na ang interview at hinihintay na lamang nila ang results. Okay, everyone, nandito na sa akin ang results.
Tumayo agad siya at nilingon ng iba. Samot-sari ang reaksyon ng mga ito. May confident, meron din namang kinakabahan. Ang tatlong napili ni Sir Rio sa inyo ay sina Charis Magtanggol, Loris Vermelio, at nilamo na siya ng kaba. Ako na, please. Georgina Alvarez. Halos nanlaki ang kanyang mga mata. Umawang din ang labi ng babae at munti ka nang mapahiyaw sa saya. Thank you, Lord! Hindi niya pinansin ang reklamo ng ibang hindi nakapasok dahil pinagharian na siya ng walang mapagsidlang saya. Thank you so much for this opportunity, ma'am. You may start tomorrow. Welcome to Salazar Hotel. Kayong tatlo ay officially Salazar employees na. Lutang na lutang sa sobrang kasiyahan si George. Kulang na lang, sayawin niya mula elevator patungong labas ng building. Uy, kumusta? Oh, kuya, nandito ka pa pala. Mabilis siyang napatakbo nang makitang nandoon pa rin sa pwesto nito ang kuyang basurero kanina. Bakit ang saya-saya mo yata ngayon? Siyempre, natanggap ako. I'm officially a staff sa Salazar Hotel. My dream hotel. Gumana ang orasyon ko at manifesting. Parang ikaw nga yata yung lucky charm ko eh. Ngumiti rin ang lalaki at para bang proud na proud ito sa kanya. Congratulate mo naman ako, kuya. Congratulations, George. Humagikik siya at natatawa pang pabirong tinampal ang braso ng lalaki. Salamat! Pero para akong tangik no? Friends na tayo pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Anong pangalan mo, kuya? Napatikim ito. Ray. Ray ang pangalan ko. Nice to meet you, Kuya Ray. Ray na lang. Huwag mo na akong tawaging kuya. Para naman akong matanda niyan sa'yo eh. Ilang taon lang naman siguro ang agwat ko sa'yo. Hindi sign of respect kaya yan. Friends naman na tayo kaya Ray na lang ha. Natutuwa siyang humagikik at tumango. O paano ba? Libre kita ng soft drinks? Handa na akong lustayin tong natitira kong pera kasi masyado akong masaya ngayon. Mabilis agad na nagkulas ang lalaki at umiling. Ay nako, wag na. Sa susunod na lang ulit. Kailangan mo pa yan para sa pamasahe mo eh. Tatandaan ko yan ha. Paano ba? Mauna na ako ha, Ray. Ibabalita ko pa kila nanay ang good news. Bukas naman, papasok na ako rito kaya see you. Mag-iingat ka. Ikaw rin. Pagdating ng bahay, masayang ikinuwento ni George sa ina at tiyahin ang magandang balita. Masaya naman ito para sa kanya at naiiyak pa nga ang kanyang inay. Pinatahan niya ito at nangakong bibilhin na ito ng pustiso. Ngumiti naman agad ang ginang. Good morning, Kuya Guard. Good morning din, ma'am. Wala siyang pinalagpas. Lahat ay binati ng dalaga sa unang araw niya. Hostess ang kanyang trabaho kaya't duty ng dalaga na batiin ang mga guest na dumarating sa cafeteria. Naroon siya naka-assign, bagay sa personality niyang makwela at palangiti. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Have a nice meal po. Buong umaga siyang nakatayo pero hindi naman nakaramdam ng pagod si George. Ganun talaga basta't ganado at gusto ang trabaho. Kumain na muna tayo, George, para balik duty agad. May nakilala rin naman agad siyang kaibigan ng kapwa hostess din. May tanong ako sa iyo, Jean. Madalang bang bumisita dito si Sir Rio Salazar? Hindi palagi gang narito si Sir pero sa opisina nga lang niya. Minsan nga lang yun, lumabas at mag-check ng mga staffs pero palagi yung nandito. Ganun ba? Bahagya siyang nadismaya. Ibig sabihin ay hindi niya ito makikita ngayong unang araw niya. Gusto pa naman sana niyang magpasalamat sa pagtanggap sa kanya. Crush mo siya, no? Ha? Crush mo si Sir Rio? Namula agad ang babae. Huwag kang mag-alala. Lahat naman ng mga staff dito, crush talaga siya. Kahit hindi pa siya nakikita personally at naririnig lang sa mga kwento. Napaka-ideal man kasi talaga niya, pati na rin ang ugali. Kahit ako nga, crush din siya eh. Ang gwapo naman kasi. Nakita mo na ba siya? Madami din kasi akong naririnig na magagandang kwento tungkol sa kanya kaya't na-curious ako. 2 beses lang, pero girl, para siyang modelo.
Para ba siyang half-Greek god kasi parang sculpted yung mukha niya. Moreno at sobrang tangkad. Mga 6'4" ata yung height niya. Napakurap-kurap siya at sinubukan na imaginein ang itsura ng lalaki. Habang ginagawa iyon ay kinikilig siya. Sana makita ko rin siya isang beses lang. Kapit ka lang, makikita mo rin siya. Pagkatapos ng chismisan ay bumalik na sila sa kanilang trabaho. Ngunit kumunot agad ang noo niya nang makita ang pamilyar na lalaki sa loob ng cafeteria. Teka, sila yung pinagtatawanan si Ray kahapon ah. Mukhang mayaman nga ang mga mokong na yan kasi nakakapasok dito. Tinanong pa niya si Jean at napag-alaman na sila pala ang pinsa ng CEO ng hotel. Ang tatlong lalaking iyon ay sina Joseph, Ezekiel at Troy Salazar. Akala ko ba mababait ang mga Salazar? Bakit binubuli pa nila si Ray kahapon? Iyon ang laman ng isipan niya hanggang sa matapos ang buong shift. Nawala lang iyon nang muling makita si Ray sa labas na nakatambay. Ray! Hello! Lumapit siya at inilahad ang hawak na bottles. Kinuha niya iyon sa cafeteria kanina para personal na ibigay sa lalaki. Kumusta George? May dala akong mga bottles para sa'yo. Nanlaki ang mga mata nito. Kinuha mo to sa trabaho mo? Para lang ibigay sa akin? Oo. Di ba magkaibigan naman na tayo? Kaya alam ko na makakatulong to sa'yo. Kahit paano. Thank you. Ang bait mo talaga, no? At ang ganda mo rin. Lalo kang gumanda ngayong araw Blooming ka ata. Napa-flip hair patuloy siya. I know, right? Pinaglihi kaya ako ni nanay kay Angelina Jolie. Kaya dapat lang na maganda ako kasi kung hindi, malaking insulto yun sa sikat na Hollywood actress, ano? Tsaka, alam mo bang isa sa bucket list ko is ma-meet siya para maipagkumpara ko kung resemblance nga ba talaga. Tipid na nangiti ang lalaki. Umusod ito konti at sinenyasan siyang makaupo sa tabi nito. Salamat. Aniya nang makaupo na. Napansin naman ng dalaga na kakaunti na lang ang kadungisan nito. Inabutan naman siya ng lalaki ng tinapay na tinanggap naman niya kaagad. Naligo ka, no? Napaubo ang lalaki nang mabulunan ito. Naliligo naman talaga ako Grabe ka naman sa akin. Napangiwi siya at humingi ng paumanhin. Nagpatuloy naman sa kwentuhan nila hanggang sa maghiwalay na naman ang kanilang landas. Naging routine na iyon ng dalaga. Bawat pagkatapos ng shift, dumediretso muna siya sa lalaki at nakikipagkwentuhan. Ngunit hindi rin palaging ganon ang sitwasyon, gaya na lang ng may grupong nakatambay na napagtripa ng lalaki. Masaya pa siyang naglalakad ng maabutang pinagsususuntok nila ito. Ang kawawang Ray ay hindi nakapanlaban dahil iisa lang ito laban sa 4 na lalaki. Hoy! Mga mokong kayo Huwag niyo siyang pagtulungan. Isusumbong ko kayo sa mga pulis. Huwag kang sumali rito, miss. At bakit hindi ako sasali? Mali ang ginagawa niyo. Ano bang kasalanan niya sa inyo, ha? Hindi nakikinig ang mga ito sa kanya, kaya't mas galit pa. Kumuha siya ng maliliit na bato at binato ang mga ito. Aray! Lumayas kayo rito. Nananahimik yung kaibigan ko pag titripan nyo. Mga kulang kayo sa aruga. Wala na ba kayong rugby, ha? Kaya pinag-iinitan nyo tong si Ray? Ikaw ang masasaktan sa aming bruha ka. Huwag sabing mangialam dito Sige, subukan yung lumapit. Akala nyo natatakot ako sa inyo Malakas siyang bumato kaya't natamaan talaga ang binti at braso ng mga ito. Umalis na tayo dito, pre. Huwag na nating pansinin ang bruha na yan. Tama. Lumayas na kayo at wag nang bumalik. Kasi kaibigan ko ang mga guards dito. Ipapahuli ko talaga kayo. Nang tumakbo ang mga ito at malapitan niya ang kawawang si Ray, nasapo niya ang labi at pumutok ang gilid ng labi ng lalaki. Diyos ko, ang sasama talaga ng mga tarantadong yun. Tinulungan niya si Ray at pinaupo. Taman lang itong humuso sa kanya at naawa siya rito. Dito ka muna ha, gagamutin ko lang yung sugat mo. Bibili lang ako ng gamot. Pagbalik ay naabutan pa rin niya itong hindi gumagalaw. Masama ang loob niya habang ginagamot ito. Bakit ba kasi hindi ka lumaban sa mga lalaking yun? Bakit hinayaan mo na lang nabugbugin ka nila? Masasanay lang ang mga ganong tao kasi akala nila hindi kayang lumaban ng mga biktima. Hindi na sumagot ang lalaki, kaya't minabuti niyang tumahimik na lamang din.
Pakiramdam ni George ay may problema ito. Sa susunod mag-iingat ka na ha. See you next week. Wala akong trabaho bukas hanggang Linggo. Kaya mag-ingat ka. Iwasan mo sila hanggat maaari. Ngumiti lang ito sa kanya at siya naman ay kumaway. Ngunit nang sumunod sa linggong iyon, wala ang lalaki sa tinatambayan nito. Wala siya. Bumagsak ang balikat niya. Nalungkot ang babae. Baka bukas nandyan na siya. Ngunit lumipas lang ulit ang isang araw. Wala pa rin si Ray. Pakiramdam ni George ay lalo siyang nalungkot. Lumipas ang isang linggo at hindi pa bumalik ang lalaki sa tambayan nito. Kahit ang mga bottles na dinadala niya ay napupunta lang din sa basurahan dahil walang Ray na tatanggap noon. Siguro sinunod niya yung sinabi ko na umiwas sa mga tambay. Kaya baka hindi na siya pumupwesto rito. Pero sana in-inform niya ako. Umabot na ng isang buwan, hindi na ulit nagkita ang dalawa. Pakiramdam ni George ay may dumadaga na mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Hindi yun nawala sa paglipas ng mga araw. Mahirap kasi na ma-attach siya sa lalaki. Nasaan na ba kaya yung lalaking yun? 2 buwan na ang lumipas. Nawala na siya ng pag-asang muling makikita pa ang lalaki, kaya't nag-move on rin siya. Nag-focus na lang sa trabaho ang dalaga. Nang araw na yon, nakuha talaga ang atensyon niya matapos marinig sa kasamahan. Nakakain daw ang CEO nila sa cafeteria. Diba gusto mo siyang makita? Pagkakataon mo na to, George. Tipid siyang ngumiti sa kanyang kasama. Excited nga siya dahil hindi pa nakikita si Rio Salazar. Ngunit ang utak niya ay lumilipad kay Ray sa kasalukuyan. Mahirap man aminin ngunit mas gusto na ata niya si Ray kaysa kay Rio. Kaya naman hindi na siya nakakaramdam ng excitement. Ngayong makikita na niya ito. Hay, makita ko lang talaga ang lalaking yun. Babatukan ko siya. Ang lakas ng loob na i-ghost ako. Psst! Nandiyan na sina Sir George. Mabilis siyang naging formal at sinipa muna ang isipan. Tumuwid ng tayo ang dalaga at sinigurado ring presentable siya tingnan sa suot na gray blazer at gray na pencil skirt, uniform nila sa hotel. Sa malayo ay narinig nga niya ang papalapit na boses ng mga nag-uusap na lalaki. I can't believe you made it to the finals of the summit, Kuya Rio. We're so proud of you. Napatunayan mo na, iba ang caliber ng mga pure Filipino businessmen. Tumikhim lang siya at hindi na pinansin ang sinabi ng kasamahang si Jean. Hindi niya tinanaw ang mga ito dahil sa kaba at hinintay na dumaan na lang sa harapan bago bumati. Siyempre, dahil hostess ay trabaho niyang giyahin ng mga VIP guests sa hotel lalo na ang CEO. Ngunit hindi niya magawa dahil sa bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang segundo pa ay nakikita na niya ang pagdating ng 4 na lalaki sa kanyang peripheral vision. Kaya naman humanda siya sa tamang pagkakataon. Good day and have a nice meal, Sir Rio Salazar. Ray? Nasa po ng dalaga ang labi matapos niyang hindi inaasahang makita si Ray na siyang nakasuot ng tuxedo at gwapong-gwapo sa maayos at malinis nitong tindig. Para siyang binugahan ng malakas na hangin. Ba't ka narito? At bakit ang linis mo ngayon? Unang beses kong nakita na nakaayos ang buhok mo. OMG! At ba't hindi ka nagpakita sa akin ng ilang linggo, ha? Diretso ang mga sinabi niya at napalakas pa iyon sa pagtubo ng excitement sa katawan niya. Huli na lang natauhan ng dalaga nang mapagtanto na nakatingin lahat sa kanya. Pati ang mga lalaking kasama nito na agad niyang nakilala. Oh, hindi. Kayo? Bakit niyo kasama si Ray? Girl, sinong Ray yung tinatawag mo? Si Sir Rio Salazar ang kaharap mo. Kung hindi pa siya palihim na binulungan ng kasama, hindi pa mapapaatras sa gulat ang dalaga. Ano? Umangat ang sulok ng labi ng lalaki at humakbang papalapit sa kanya. Hi friend, pilyong ani ni Rio. Nananaginip ba ako? Napakurap-kurap siya at sinampal-sampal pa ang kanyang sarili. Sobra ko na yatang namimiss si Ray, kaya namamalikmata na ako. Gising self. Mabilis na hinawakan ng lalaki ang kamay niya bago dinala sa dibdib nito. Napasinghap ang mga nakakita. Hindi ka nananaginip, George.
Ako nga to, si Ray. Rio talaga ang totoong pangalan ko. Pakiramdam niya ay tatakasan siya ng ulirat. Kung hindi lang kahiya-hiya, baka bumalagta na siya sa sobrang pagkagulantang. Idagdag pa ng ngisi ang tatlong lalaki sa likuran nito. Doon lang din napagtanto ng dalaga na magpipinsan sila. Ang ibig sabihin, ang inaakala niyang nang bully sa lalaki noon ay mga pinsan pala nito. Baka naman may kambal ka, tas nagkahiwalay kayo, kaya kayo magkamuka. Tapos, ibang tao talaga yung kaibigan kong basurero sa labas. Ayaw mo ba talagang maniwala? Kasi naman, ba't ganyan? Ibang-iba yung itsura mo kaysa noon. Hindi ka panipaniwala. Marahan naman na humalakhak ang lalaki. Nagmistula pa iyong kanta sa pandinig niya. I'm sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Nang araw kasi na makita mo ako sa labas, it happened na may pustahan kami ng mga mokong na to. Hindi talaga ako basurero, George. Because I am the CEO of Salazar Chains of Hotel. I am the boss here. Kaya rin ako nawala dahil may dinaluhan akong event sa Europe for 2 months. Ibig sabihin hindi kita kaibigan kasi boss talaga kita? Pwede mo pa rin naman akong maging kaibigan kahit alam mo na ang totoo kong pagkatao. We've made great memories together. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Para na siyang matutunaw sa sobrang hiya. Who would have thought na ang taong inaasam niyang makita ay nakakausap naman pala niya araw-araw. Kung ano-ano pang ang kalokohan ang ginagawa niya rito noon. Pagkatapos malaman niyang mayaman pala ito. Diyos me, binigyan pa talaga kita ng 50 noon. Hindi ko naman alam na sentimos lang yun sa'yo. Grabe ka, ang tanga ko. Pasensya na sir. Hindi ka ganon, George. Ano ka ba? Sa totoo nga niya, napahanga mo ko. Dahil sa kabaitan at pagiging matulungin mo. You're a unique and admirable woman. Ikaw lang ang kilala ko na ganon. Tanging ngiwi lamang ang naitugon niya rito. Bigla nang umiba ang paraan niya ng pagtingin nito. Nangibabaw na ang pagka-intimidated niya at hiya. Kayong lahat na narito, gusto ko lang sabihin na ang babaeng ito sa harapan ko ngayon, regardless of my state when I pretended to be a beggar at punong-puno ng dumi, hindi nag-alinlangan na tulungan ako at bigyan ng makakain. Georgina Alvarez is a woman you must follow. She is a role model. Walang pinipiling mahirap man o mayaman. And to think how pure she is, she deserved the whole world. Sa loob ng 3 buwan na pagiging magkaibigan namin, hindi niya ako hinusgahan. Alam niyo rin bang pinagsikapan niyang kolektahin lahat ng mga bottles na ginagamit niyo sa cafeteria para lang ibigay sa akin? Ganon kabusilak ang kanyang kalooban. Kaya I want all of you to respect her. Kapag may narinig akong inaway niyo siya, para niyo na rin akong kinalaban. Para na siyang napipi. Laglag ang panga sa on-the-spot nitong announcement. Nang tumayo ang lahat, kahit ang VIPs na kumakain para palakpakan siya, halos maging kamatis sa pamumula ang dalaga. Hindi mo na dapat ginawa yun. Baka nakakaabala lang sa guest tray. Ay, Sir Rio pala. No, you deserve it, George. At saka tigilan mo na nga yung kayuyuko mo. Kung tratuhin mo ako para bang wala akong karapatang makita yung mukha mo. Hindi naman sa ganun. Then, look at me. Napalunok ang dalaga. Hinarian na ng kaba ang kanyang sistema. Pag-angat ng kanyang tingin, matamis na nakangiti ang lalaki na nakaabang. There you go, beautiful. Tsaka, wag mo na akong tatawaging sir ha. Just call me by my name. Dahil magkaibigan naman tayo. Don't be pressured sa akin. Pero, no buts now. Nga pala, nakakain ka na? Kanina pa ako rito, di ba? Sumama ka na sa amin. Kakain kami rito kasama tong mga ulupong ko sa likuran. Grabe! Hindi mo kami ulupong, kuya, no? Kulang na lang ay malaglag na ang panga niya. Hindi makapaniwalang dalaga na parang si Rio pa ang bully kesa sa 3, base sa first impression niya noon. Magandang araw, George. Nagulat ka ba na masurpresa nitong si Kuya Rio? Mukha kang kabado ah. Huwag kang kabahan sa amin, mababait naman kami. At saka si Kuya talaga itong salbahe kung alam mo lang. Ako nga pala si Joseph. Ito naman si Ezekiel. At ang bunso namin si Troy.
Magandang araw sa inyo mga sirs. Huwag mo na kaming tawaging sir. Sa pangalan lang din. Kasi gusto ka rin naming maging kaibigan. Hoy, tama na yan. Huwag niyo nang guluhin tong si George. Hindi nakareklamo ang dalaga nang marahan siya nitong hatakin patungong kabilang gilid ni Rio at hinarap ang mga kasama. Wow! Overprotective siya. Dapat lang. Kumunot lang ang noo niya kasi hindi maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Tumikhim na lang tuloy siya nang hindi na makayanan ng kaba ng kanyang dibdib. Mauna na lang siguro kayong kumain. Busog pa kasi ako eh. Baka naman nahihiya ka lang. Pwede naman tayong dalawa lang. Nagpanik ka agad siya. Mas lalong kakabahan ng dalaga kasi dalawa lang sila. Hindi naman pwede yun. Seryoso talaga, sir. Ay, Rio pala. Kumain na kayo ron. Ngumiti siya. Lumambot naman ang ekspresyon ng lalaki at sa huli ay sumuko rin. Naiwan siya sa entrance na agad ding nilapitan ng kasama upang usisain. Girl! Akala ko ba hindi mo siya kilala? Pero ba't parang close pa nga kayo? May paaya pa siya ng lunch at hatak sa'yo. Hindi ko rin alam. Nagkakilala lang kasi kami. Nakita ko siya bilang basurero noon. Hindi ko rin alam na siya pala yung boss natin. Tahimik na ikinuwento ng dalaga ang mga pangyayari kay Jean. Kilig na kilig naman ito, kaya't parang uod na binudbura ng asin. Lumingon ka sa table nila oh, parang nakadikit sa'yo yung mata niya, girl. Ang intense ng tingin. Nilingon nga niya si Rio at totoo nga. Intense na nakatitig sa kanyang lalaki, ngunit nang makitang lumingon siya, ay ngumiti naman ng matamis. Parang sa telenovela lang yung story niyo ah. Ang haba naman ng hair mo. Nakarating hanggang farm, George! Nahihiya lang siyang umiwas ng tingin at ginugol ang sarili sa pag-entertain ng mga guests na pumapasok. Ang galing mo talagang mag-welcome eh. Pero yung isa kanina pa, na parang tutang naghihintay ng atensyon mo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Paglingon kay Rio, nakatingin pa rin ito sa kanya. Ngunit ngayon ay nakanguso na, kaya't nangiti siya. Paglingon niya kay Jean, bumuga siya ng hangin. Girl, nananaginip pa ba ako? Baka naman nakatulog ako kanina nang magtanghalian tayo. Pakigising na lang ako kasi parang totoo na tong panaginip ko eh. Haler, paano ka mananaginip? Ang taas pa ng sikat ng araw oh. Totoo pa to kaysa sa ilong ko, girl. Huminga siya ng malalim. Nahihiya talaga akong humarap sa kanya. Hindi ko man lang alam na siya pala ang CEO natin. Nakakahiya. Kaya naman nagpaalam ang dalaga na aalis na muna. Naintindihan naman iyon ni Jean at nagtawag pa ng pagpalapit sa kanya. Kabog ng kabog ang dibdib niya at huli na ang realization ng dalaga. Kulang na lang ay magpalamon siya sa sahig. Si Ray? Ay si Rio? Naging kaibigan ko ang CEO ng hotel na to? Hindi ako makapaniwala. Nasaksihan ko pa to noon ang pagiging clumsy nito at napagdiskitahan pa ng mga tambay. Tas akala ko ginost niya ako. Yun pala, pumunta siya ng Europe. Ang bongga ng friend ko. Nang malaman ng totoo, nagsimula na siyang iwasan ang lalaki. Tinanong niya ang mga oras na nandyan si Rio at kung nasa ibang branch ba ito. Nagpa-assign siya sa shift na wala ang lalaki upang huwag na silang magkita. Medyo nakaramdam na kasi ng awkwardness ang babae. Hindi siya katulad ng iba na social climber at gagamitin ng privilege na yon upang makinabang siya. Ngunit hindi rin naman bobo si Rio upang hindi yun mapansin. Dahil nagtaka pa nga ito nang makitang wala na sa usual work hours ang babae. George! Yes, ma'am? Tumayo agad siya nang pumasok ang supervisor nila. Pinapatawag ka ni Sir Salazar sa opisina niya. ASAP. Pero paano po yung trabaho ko, ma'am? May guest pa po kami na kailangang i-welcome. Agad na pagrarason niya. Nasabi nga rin niya yan sa akin kaya nagpadala siya ng papalit sa'yo. Importante raw ang sasabihin niya kaya puntahan mo na. Pero ma'am, sige na baka pagalitan pa tayo noon. Napilitan si George na tumungo ng opisina ni Rio. Doon niya na-realize na wala siyang magagawa dahil boss niya ito. What he wants, he will get. Marahan siyang kumatok sa pintuan ng opisina ng lalaki. Pasok lang, George. May emergency ka raw na sasabihin sa akin?
Pigil ang pagkabog ng dibdib niya. Umangat ang tingin ng lalaki na abala kanina sa pagpasada ng mga papeles. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito at sumenyas na lumapit. Sinabi ko lang yon para wag ka nilang questionin. Nakakain ka na ba? Ha? Napalunok ang dalaga. Inakala pa talaga niyang may sasabihin nga itong importante. Wala ka naman palang sasabihin. Mauna na siguro ako. May gagawin pa kasi ako eh. Mabilis na tumayo ang lalaki sa kinauupuan nito. Wag muna. Bumili ako kanina ng pandesal at soft drinks. Gusto kong sabay tayong kumain. Kumakain ka ng pandesal? Hindi siya makapaniwala. Ang bilyonaryo at CEO ng malaking hotel chains sa bansa ay kumakain ng pagkain na pangmahirap. Baka nakakalimutan mo atang madalas ko tong kainin sa labas noon, George. Nagka-amnesia ka na ba, ha? Tsaka, 2 linggo kitang hindi nakita pagkatapos nung sa cafeteria. Namiss kita. 2 buwan din akong wala kaya una kong naisip, pag uwi ay mag-bonding kasama ka. Lately ba, hindi ka ba pumasok? Pumasok naman. Iwas niyang tingin at naupo na lamang din sa mini table sa gilid ng opisina nito. Overlooking iyon ng buong syudad. Talaga ba? Hindi kita nakita. Baka nagkasalisihan tayo ha? O baka naman iniiwasan mo na ako. May malisyoso itong tingin sa kanya. Hindi kaya. Umangat ang sulok ng labi nito. Sure ka? Oo nga. Humawak ito sa baba at ngumisi. Sige na nga. O siya, sige, kumain na tayo. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Huwag mong pansinin ang trabaho ko. Akong bahala. Humugot siya ng hangin. Kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Nakita kasi niya na pareho pa rin ito si Ray na nakilala niya. Walang nagbago sa lalaki. Noong una ay nahihiya at natatakot siya sa katotohanan na boss nila ito. Ngunit ngayon, kaunti na lang. Iba talaga ang nagagawa ng isang bilyonaryo at may-ari ng hotel. Kayang kontrolin ang lahat. Oo naman. Pero hindi naman ako kumokontrol ng mga masasama. O ito, sa'yo. Nilagyan ko na yan ng straw ah. Salamat. Kumain siya ng kumain. Paborito ng dalaga ang pandesal. Hindi niya napapansin na natutuwang nakatitig sa kanya si Rio at nangingiti sa bawat pagsubo niya. Paborito mo talagang tinapay to, no? Pantawid gutom kaya to ng mga katulad namin. At saka, masarap naman talaga. Kaya nga kitang na-impluensyahan, hindi ba? Paborito mo na rin to. Tama ka, dahil sa'yo. Akala ko kasi dati walang lasa to eh. Meron ah. Akala mo lang kasi may sarili kang pandesal. Ibang klaseng pandesal nga lang. Hagik-hik niya. Ngumuso ito at sumandal sa upuan. Unti-unti nang nawawala yung 6 na pandesal ko eh. Dahil kain ako ng kain ito. It's your fault. Pabirong nito. Nagtawanan silang dalawa habang magkaharap. May ba ako? Nag-iba talaga ang aura mo nung magbihis mayaman ka eh. Sobrang layo sa Ray na basurero na kilala ko. It feels like you improve 50% more. Sa dalawa, kanino ka ba boboto? Nakanguso siyang napapaisip. Giliw na giliw naman ang lalaki sa paghihintay ng sagot. Si Rio ba? Kung pagbabasehan sa tagal ng pagkakaibigan, si Ray ang pipiliin ko. Pero kung sa kagwapuhan, syempre ikaw. Wow ha! Kung totoong 2 tao sila, sasama talaga ang loob ko. Buti na lang ako pa rin naman yun. Tumatawa siya. Palabiro pa rin ang lalaki. Nag-iba lang ang aura mo pero palabiro ka pa rin talaga. Ikaw, pareho ka pa rin maganda. I know right? Hindi naman ako pinagpala sa katalinuhan pero proud naman ako sa ganda ko. Kumindat pa siya sa lalaki kaya't ngumiwi ito at ginulo ang kanyang buhok. Pabiro tuloy siyang napanguso. Ang hirap mo namang palugudan kasi kinakarir mong babae ka. Nakalimutan ni George ang planong pag-iwas dito. Sino ba naman kasi siya upang ma-friendship over nito? Ang blooming ng anak ko ngayon na. May inspirasyon lang ma. Sino naman yan? Pabulong ako. Secret muna. At saka friends lang naman kami. Nagpatuloy ang mga araw na nagbabanding sila ng lalaki.
Inaya rin nito siya kapag weekends na gumala. Gaya na lamang ngayon, inaya siya nito na mag-camping kasama ang 3 ulupong at mga girlfriends nila. Nahihiya ako, Rio. You don't have to feel shy. Sila pa nga yan ang nahihiya sa'yo eh. Bakit naman? Siyempre, kaibigan kita. Alam ng mga yan na bilang lang ang kinakaibigan ko. Kaya intimidated sila. Napatikim si Ezekiel nang marinig iyon. For all we know, kinaibigan mo lang naman yang si Gegi. Kasi may bala ka. Wala kayang friends na babae, no? Ulul ka, kuya. Kumunot naman agad ang noo ng lalaki at binato ng tuyong sanga si Seki. Nalaglag naman ang panga niya. Gegi? Sino si Gegi? Ikaw, George. Tawag niya yan sa'yo kapag kaharap kami. Sarap na sarap pa siyang banggitin yan. Ang cute daw. Buisit ka, Zeki. Lumayo ka nga rito, mapapatay talaga kita eh. Sinisira mo yung diskarte ko. Grabe, parang hindi kapatid kung makabato sa akin ah. Naghalakhakan pa silang lahat, ngunit naagaw ng pansin niya ang sinabi nitong kapatid. Pasensya na rito sa makulit kong kapatid, George ha. Mga loko talaga sila eh. Teka lang, kapatid mo sila? I thought you were cousins. No, we are actually brothers. Half brothers to be exact. Magkakapatid silang 3 sa ama't ina. Habang ama naman ang sa akin. Ako ang panganay sa 4. Lumobo naman kaagad ang labi niya. Oh? I'm the father's illegitimate child. At hindi ako tanggap ni Tita Luciana. Nahimigan niya ang lungkot sa boses nito. Kaya marahang tinapik ng dalaga ang braso nito at ngumiti ng malaki. Whether illegitimate ka man o hindi, it does not make you less human. You are still very special for most of us. Kaya wala kang dapat na ikalungkot. Maraming tao ang nagmamahal sa'yo, including me. Paano na lang kaya kung wala ka? Ani ni Rio at niyakap siya. Ang mga kapatid naman ng lalaki ay parang ibon na nagsipulan. Wait, sweet nyo naman, naiinggit ako. Playboy ka kasi, Zeki. Kaya walang sumiseryoso sa'yo. Makakahanap ka rin yan. Huwag lang mawala ng pag-asa. Doon niya nakilala ng lubusan ang lalaki. Ang family background nito at kung bakit pinakilala na pinsan lamang niya sina Joseph, Ezekiel at Troy. Hindi siya tanggap ng Salazar clan. His stepmother was being hard on him at kontrolado naman ito ang papa ng lalaki. Naaawa siya rito kaya ginawa niya ang lahat, mapagaan lamang ang loob ni Rio. Ang mga camping na yon ay naging routine na nila. Mapabundok o dagat man, palagi silang kasama habang wala namang ideya ang mga staff sa hotel. Nagtitigan lang sila kapag nasa trabaho upang ibahin ang romantic relationship nila sa professional relationship. Paunti-unti ay nararamdaman na rin niyang nahuhulog na siya. Iba na ang dating sa tuwing nagkikita sila. Palaging excited at ganado ang dalaga, subalit sa kabila nito, alam din niya ang lugar niya. She knows her place and where shall she stand in Rio's life. She cannot trade it for a glimpse of love. Lumipas ang mga buwan, isang malaking blessings ang dumating sa buhay niya. Congratulations sa promotion mo, George. Alam naming deserve mo yan. Ang sipag at dedicated mo sa trabaho mo. Nakita yun ni Sir Rio. Kaya naman kahit 1 taon ka pa lamang dito, promoted ka na bilang manager. Ang galing. Ikaw lang ang may record ng ganun ha. Maluha-luha niyang tinanggap ang bouquet at cake na ginawa para sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Sa 1 taon ko rito, masasabi kong marami akong natutunan. Marami akong naging kaibigan. At marami rin akong hinangaan. Ipinapangako ko na pag-iigihan ko pa po bilang manager ng Salazar Hotel. Cheers! Nagkaroon ng konting selebrasyon dahil doon. Nang medyo tipsy na sila, doon naman dumating si Rio na naka-business attire pa. Oh, Rio! Dumating ka! Congratulations, friend! Akala ko ba nasa Hong Kong ka para sa isang business deal? Tapos na, kaya humabol ako. Hindi naman pwedeng wala ako sa celebration mo. Napalingon silang sabay sa tumikim na si Jean. Halos lasing na rin naman ang iba pa nilang kasama, kaya saktong hi lang ang nasabi sa boss nila. Maupo ka. Nakakain ka na ba? I did, sa flight. Pwede ba akong uminom? Oo naman.
Here, tequila. Sumabay sa kanila ang lalaki at nakipagsabayan din sa ilang biruan. Ang topic, about love life. Iniinis nila ang love life ni Jean dahil lately ay heartbroken ito. Naiyak pa ito kaya naman sinamahan muna niya sa comfort room. Pagbalik ay nagulat si George nang salubungin ni Rio. May hawak itong rose bouquet at isang paper bag na may lamang kung ano. Congratulations! Maraming salamat. Nakakahiya. Nag-abala ka pala talaga. It's just a small thing. Ito nga palang regalo ko. Buksan mo. Ngumiti siya. Ano to ha? Baka bomba to ha? Umiling naman ang lalaki kaya't humagikik siya at sinilip iyon. Mabilis namang nasapo ng dalaga ang kanyang labi. Bulgari necklace? Taas noong prenteng umuso ang lalaki at kinindatan siya. Nahirapan pa akong maghanap niyan. Kasi gusto ko yung babagay sa'yo. Kamusta? You like it ba? Hindi ko to matatanggap, Rio. Sobra-sobra na to. May bulaklak naman na and I'm always grateful for you. You know. I know. But I want to give you that. Accept it, please. You're my friend, right? My special friend. Ayan ka na naman sa friend's agenda mo eh. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at sumuko na lamang din sa huli. Ano ba ang silbi sa pakikipagtalo rito kung dihado naman siya? Halos maluha si George sa presyo ng kwintas, ngunit hindi rin naman niya maitanggi ang kagalakan sa kanya. Pagkabalik nila sa mesa ay nakaubos pa ng 3 bote si George hanggang sa makaramdam na siya ng pagkahilo. Ang ilan sa mga kasamahan ay nagpaalam na rin hanggang sa sila ang naiwan. Si Jean naman ay sinundo ng kanyang kapatid. George, umuwi na tayo. Lasing ka na. Ihahatid na kita. Teka lang, kaya ko pa tong ubusin. Lahat ng case na to. Sayang yung bayad oh. Pero ba't 3 ang ilaw? Para rin akong nasa Ferris wheel. Lasing ka na nga. Tayo na. Marahan siya nitong pinatayo at hinawakan sa bewang. Nangingiti rin ang lalaki. Bakit ka nangingiti, ha? Ba't ang sobrang gwapo mo ngayon? Para kang may sariling araw pero 3 ka. 3 kayo sa paningin ko. Napanguso lang ang lalaki at minabuting buhati na lamang siya hanggang sa sasakyan. Buti na lang din, alam niya ang address ng dalaga kaya't sumibat na kaagad siya sa ilalim ng madilim na gabi. Patuloy naman sa pagsasalita si George ng kung ano-ano. Kahit ang buwan, 3. Wow, amazing earth! Ang daliri ko naman, 20 na. Mamamatay na ba ako? Bakit parang tumatakas ang espiritu sa katawan ko? Kukunin na ba ako ni Lord? Hindi ka pa mamamatay. Maaga pa para ron. Hindi mo pa nga alam na gusto kita. Ano? Sinong gusto mo, ha? Ikaw. Seryosong ani ni Rio at sinulyapan siya. Malakas na napahalakhak ang dalaga. Kumunot naman ang noo nito. Grabe, hindi ko alam na komedyante ka pala, no, friend? Natawa ako dun, ha? Ako rin. Gusto kita. Gustong gusto. Hindi yun pinansin ng lalaki dahil alam niya na lasing siya. Pagkos ay binilisan ng takbo ng kanyang sasakyan. Pagdating sa bahay ay sinalubong naman sila ng ina ng dalaga. Ako nga po pala yung boss ni George, tita. Rio Salazar po. Magandang gabi, Sir Rio. Nako, pinahatid ka pa talaga ng anak kong ito. Tingnan mo at lasing na lasing na. Pumasok sila sa munting bahay ng dalaga at umakyat sa kwarto nito. Ngunit bago pa man maihiga ni Rio si George, nasukahan na niya ang dibdib ng lalaki. Diyos me talaga tong batang to, nako! O okay lang po to, tita. Nakangiting inilapag nito siya sa kama at dinungaw ang damit. Rio, gustong gusto kita. Hindi niya masyadong narinig ang sinabi nito dahil bigla na lamang kumulog ng napakalakas. Nako! Mukhang uulan ng malakas ngayong gabi. Eto nga pala ang damit, sir. Magpalit ka na muna nakakahiya ang ginawa nitong si Georgina. Tumango naman ang lalaki at nagpalit ng itim na t-shirt. Sakto namang bumuhos ang napakalakas na ulan kaya't napatingin ang lalaki sa kanyang relo. Maghahating gabi na.
Pwede bang dito ka na muna matulog, sir? Baka kung ano pang mangyari, kung babiyahe ka pa. May bakante rin namang kwarto sa gilid ng silid ni Georgina. Okay lang po ba, tita? Oo naman. Ngumiti si Rio. Maraming salamat po. At saka, Rio na lang po ang itawag ninyo sa akin. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Ngumiti ng matamis ang ginang. Nagustuhan agad nito ang pagiging magalang at mabait ng lalaki. Kaya't kinuna nito ng damit ng namayapang ama ng dalaga sa isang baul. Ilang taon na rin namang iyong nakatago lang, kaya't minabuti ng ginang na kunin iyon. Nako! Tingnan mo nga naman at bagay na bagay sa'yo ang damit ng papa ni George, oh! Napayuko si Rio sa sarili at dinungaw ang suot na t-shirt. Maraming salamat po sa pagpapahiram sa akin ito, tita. Nakapaglinis na rin ito ng katawan at magaan na rin ang pakiramdam. Sa kabilang kwarto natulog ang lalaki, samantalang humihilik sa sarap ng tulog si George. Tigil lang ang pagtawa ng lalaki dahil rinig iyon mula sa kung saan ito. Mukhang pagod na pagod siya. Ang lakas ng hilik ng mahal ko. Lihim naman nang umisi ang lalaki at pumikit. Tangi ka, Rio. Tinawag mo ng mahal, hindi pa nga kayo. Ani rin naman ito kalaunan na maramdamang nadadala na sa kilig sa dalaga. Kinabukasan masakit ang ulo na nagising si George. Kaya naman, sapo niya ang ulo na lumabas para tumungo na ng kusina. Ma, may mahiwagang soup ba tayo ngayon? Ang sakit-sakit ng ulo ko. Nagsisisi na akong nagwalwal ako kagabi. Hindi na talaga mauulit yun. Diretso ang baba niya sabay liko sa kusina, ngunit malakas na nabangga ang dalaga sa kung anong matigas na bagay. Pikit siyang napaaray. Kailan ba naging matigas ang daanan? Inarrange mo na naman ba ang bangko, ma? Ay, tikba lang. Halos mamuti sa gulat si George nang imulat ang mata at bumungad ang bagong ligo lang na si Rio. Tinutuyo pa nito ng tuwalya ang buhok habang nakatingin sa kanya na may ngisi sa mga labi. Good morning. Rio? Anong ginagawa mo rito? At ba't suot mo ang damit ni Papa? Itinuro nito ang damit. Bagay ba sa akin? Siyempre, magkasing katawan yata kayo ni Papa. Pero bakit suot mo yan? At bakit ba nandito ka, ha? I mean, magkaibigan nga tayo pero ba't mo alam kung nasan ako nakatira? Hindi mo na ba maalala? Matapos mong malasing, hinatid kita rito. Kaso lang, nasukahan mo ko. At biglang umulan ng malakas kaya rito na muna ako pinatulog ni tita. At saka, pinahiram ng damit ng papa mo. Hindi naman siguro magagalit ang papa mo, hindi ba? Komportable nga ang isuot eh. Halos matuto pang labi niya, kaya sa huli, malakas na lang siyang napahalakhak. Hindi talaga siya magagalit kasi nasa langit na siya. Paano yun makakababa para sakalin ka, ha? Ha? Patay na po yung may-ari niyan, tangik. Di ba nasabi ko na sa'yo? Hindi ka nag-take down notes nung nag-e-emote ako sa'yo no? Hindi ka totoong friend. Mas malakas pang natawa ang dalaga nang makitang halos maputla na si Rio at masapo ang labi. Oh, akala ko ba comfortable kang suot yan? Baka kasi niyayakap ka ng kaluluwa niya kaya hindi ka nakakaramdam ng lamig. Hindi magandang biro yan, Georgia. Takot ka sa multo, no? Ayan si Papa sa likuran mo, oh. George naman eh. Asarin mo na ako, wag lang multo. Sus! Ako nga may crush na multo eh. Kilala mo yung si Casper sa movie? Childhood crush ko yun. Napahawak na siya sa kanyang tiyan at pinagsasapak ang lalaki sa sobrang ligaya. Hindi niya akalain na may kahinaan naman pala ito. Huwag kang ang maniwala dyan kay George Iho. Ilang taon nang namatay ang papa niya pero mabait naman yun. Tsaka yung suot mo, regalo ko yan sa kanya na hindi naman niya naisuot. Kaya huwag kang matakot. Hala, di mas magagalit si Papa kasi ipinasuot niyo sa kanya ang pinakaiingatan niyang damit, Mama. Tumigil ka nang ang bata ka. Ang lakas mo talagang mang-asar sa boss mo ah. Mabilis siyang umatras ng akmang pipinguti ng ina. Kaya't nangiti lamang din si Rio habang nakamasid. Ang saya ng pamilya ni George. Mabait ang kanyang ina at palakwento naman ang kanyang tiyahin.
kasama sa umagahan ng lalaki at tanghali na ito nagpaalam na uuwi. Hinatid niya sa gate ang lalaki. Maraming salamat ulit sa pag-accommodate sa akin, George. Ang bait at ang saya ng pamilya niyo. Walang anuman. Basta ikaw walang problema. Pero huwag ka na ritong bumalik ha. Akala ko pa naman pwede na akong bumisita ulit. In your dreams. Mukhang aagawin mo pa sa akin ng nanay ko eh. Ang saya nila sa iyo eh, samantalang sa akin, hindi naman sila ganun. Pero syempre, biro lamang niya yon. Alam lang talaga niyang aasarin siya ng mga ito at imamarites ng mga kapitbahay. Sige na, magpaalam ka na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho ha. I love you. Sus, I love you too. Hoy, charis lang ha. Akala mo seryoso. Sige na, babush! Mabilis na isinara ng dalaga ang gate at napasandal dito. Nasa po rin niya ang kanyang dibdib. Abot tahip ang biglaang pagkabog nito dahil sa kanyang pagkadulas. Pero siya naman ang naunang nagsabi nun eh. Sabi niya I love you. Ibig bang sabihin nun? Pulang-pula siya sa pagbalik ng kanyang bahay at gaya ng inaasam, walang katapusan na katanungan at asaran ang natanggap niya mula sa kanyang ina at sa kanyang lola. Miyerkules nang pumasok siya sa hotel. Everything was smoothly handled. Naka-adjust kaagad siya sa bagong posisyon ngunit parehong routine pa rin. Nagkikita naman sila ni Rio, subalit palihim lang din nang ngumingiti sa isa't isa. At pag-uwi niya sa bahay, naabutan na lamang na naroon na ito at nakikipagtawanan sa ina at tiyahin na tuluyan ng nakuha ang mga loob. Dahil doon, nakita ng dalaga na para bang interesado talaga si Rio na maging parte ng pamilya niya. That is why she became invested to the thought of him being the man she's with in the future. Wala na siyang naisip pang iba. Kaya't nang formal na humingi ng basbas sa kanya ang lalaki upang manligaw, wala siyang sinayang na pagkakataon. And by that, parang ihip lang ng hangin ang bilis ng panahon. Ilang buwan ka na nga bang nanliligaw rito, iho? 5 months na po, tita. Tahimik lang siya sa usual na tambayan nila sa bahay. Kagaya ng mga naglipas na weekends, dumalaw na naman ang lalaki at may dalang bouquet of flowers at mga chocolates. Ang tagal na rin. Ikaw naman, George, kailan mo ba sasagutin si Rio, ha? Baka kung saan mapagod na yung isa. Doon ka naman sasagot. Nilingon niya na lang ito. Hindi po ako mapapagod. Kahit ilang taon pa yan, tita. I'm not pressuring George to say yes immediately. Kung hanggang saan ang gusto niya, I'm okay with it kasi it's her choice. Kaya nga ho ako nanliligaw upang ipakita sa kanya na seryoso ako. Hindi na ho yun genuine kung pipilitin ko siyang sagutin ako. Abay, nakakabilib ka talagang bata ka. Nakuha mo talaga ang basbas ko, Rio. Kung buhay man ang papa nito, tiyak, pareho rin kami ng opinyon. Salamat, tita. Okay lang kasi sa akin kung gaano katagal dahil nagdaan na ako sa phase na buhay na palaging nagmamadali. This time, no matter how long it takes, I know it will be worth it. Kay George kasi, alam ko sa sarili kong I'm not courting for nothing. My aim is to date and get married eventually. Wala na sa isip ko ang companionship lang. Namula siya kaya't sinapo ni George ang mukha niya. Lalo pa nang magkatitigan sila nito. Kulang na lang ay tumili siya. Ang ina naman niya ay napahalakhak din. Ang ganda-ganda talaga nitong anak ko eh. Nakahanap ng isang perpektong lalaki. Hindi po ako perpekto, tita. Sadyang pinipilit ko lang maging isa. Dahil isang perpektong babae rin naman po ang hinahangad ko. Sa business mindset ko nga, in order to acquire a certain thing, you must become what it is to be able to acquire it. Uno sa uno. Kung perpekto si George, dapat maging perpekto rin ako. Pinigilan lang niya na mangisay. Sobra-sobra na ang kilig na ipinaparamdam nito sa kanya. Pinakilig mo ako sa mga linyahan mo kanina. Ikaw talaga? Hulog na talaga ako sa'yo. Basta, isipin mo na lang na sagutin ako kung kailan mo gusto, okay? Kahit naman hindi pa tayo ngayon, masaya ako sa relasyon natin. Ako rin naman. Kaya sana makilala ko rin ang papa mo. Darating din ang panahong yun. Kilala na kasi niya ang mga kapatid ng lalaki. Ang ama at stepmother naman ito ay hindi pa.
Ngunit ayon sa kwento ni Rio, hindi pa maganda ang relasyon ng mga ito dahil sa isang conflict. Hindi sinabi ng lalaki kung bakit, ngunit nag-aalala siya dahil natigil na ang pagbisita nito. Iyon pala ay pinipilit ang lalaking ipakasal sa anak ng kasosyo ng Salazar Construction Company. Nalalaman lang iyon ng dalaga matapos sabihin ni Troy na siya'y naging malapit na niyang kaibigan. Kaya ilang araw lang nang hindi nakakapasok sa trabaho si Kuya Rio dahil inaayos niya ang gusot sa pagitan nila ni Papa. Naging malala ang away nila, kaso lang gusto namang ipakasal siya ni Papa kay Love Marie na anak naman ng kaibigan nito. Sang-ayon rin naman si Mama at sinabing tatanggapin na si Kuya bilang anak at legal na Salazar. Nasabi niya naman sa'yo yon, hindi ba? Pangarap kasi ni Kuya Rio ang matanggap ni Mama at magkaroon ng validation ng pagiging Salazar niya. Kaya kahit nahati siya sa gitna, ayaw niyang madisappoint ang mga ito. Ngunit ayaw ka rin naman niyang saktan. My kuya truly loves you, George. Tumango ang dalaga. Halos 2 linggo na nga silang hindi nagkita at walang koneksyon. Yun na pala ang kinakaharap nito. Mahal ko rin naman siya. That's good to know. Kamusta na ang kuya mo ngayon? Ayun, walang kain masyado. Kahit ang ibang pamilya namin tinatakot din siyang bawiin ang hotel sa kanya kung hindi siya papayag. Everyone is against him, George. Kami na lang 3 ang kakampi niya. Kawawa naman si Rio. Kailangan talaga niya ng tulong. Tsaka siya naman ang nagpalago at nagpayaman sa Salazar Hotel, hindi ba? Ibinigay yon ng lugmok ng papa niyo noon at siya ang nagpa-expand ng business. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Troy, hindi na nawala ang isipan niya rito. Nag-aalala siya. Malungkot siyang tumanaw sa tanawin habang nakaupo sa sofa sa loob ng opisina ng lalaki. Miss ko na siya. Pinagmasdan ng dalagang ibon na malayang lumilipad sa ere. Mabuti pa yung mga ibon may kalayaang lumipad kahit limitado ang pagkain. Kaya aanhin mo ang mahiwagang buhay kung nakakulong ka naman sa desisyon ng isang mahigpit na pamilya. Lumipas ang mga araw ay hindi pa rin nagpakita ang lalaki at sinabi ni Troy na naipit na ito ng tuluyan. Kaya hinihintay na lang ng dalaga ang balita na ikasal na ito. Hinanda na niya ang sagot sa sarili kahit masakit dahil in the end, wala naman silang relasyon. Hindi pa niya ito nasasagot. Anong laban niya sa mayaman at socialite na Love Marie? Hamak na hotel manager lamang naman siya. Yun ang itinatak niya sa kanyang sarili. Akala ni George, kaya niyang kontrole ng isipan ngunit mas nananaig pa rin pala ang pangungulila niya rito. Halos 1 buwan mula nang mawalan sila ng komunikasyon, hindi niya inaasahang magkikita silang muli sa gitna ng trabaho. Magkasalubong sila sa labi kaya nabitiwan niya ang hawak na folder dahil sa pangangarag ng mga tuhod at daliri. Labis niya itong namiss. Rio? Namiss kita, George. Napansin niyang parabang mas lumalim ang mga mata nito. Mukhang stress na stress ang lalaki kaya't alam niyang hindi pa tapos ang problema nito. Bahagya rin na pumayat si Rio. Okay ka na ba? Okay na ako, ngayong nakita na kita. Pasensya na kung bigla na lang ako hindi nagparamdam. Ang dami ko kasing problema eh. Naiintindihan ko ang dahilan mo. Sinabi na sa akin ni Troy kaya you don't need to feel bad about me. Bahagya pang nagulat ito na alam niya. Ibig sabihin nito, alam mo na rin na ikakasal ako sa iba? Masakit man sa kanyang sistema, pilit niyang ngumiti at tumango. Oo. I'm sorry. I'm such an asshole. No, you're not. Alam ko naman kasi na naiipit ka lang sa gitna. And it's not your choice. Bago ka nanligaw sa akin, naging malapit na magkaibigan muna tayo. Kaya kilala kita. Seryoso ka sa akin. Kaya alam ko kung ano man ang nangyayari ngayon, hindi mo yan gusto. Humakbang si Rio at inabot ang kamay niya. Please, be patient with me, George. Ginagawa ko naman ang lahat para marisolba lang to. I don't want us to end this way. Kaya lahat ng pwede kong gawin ginagawa ko. At dumalaw nga pala ako rito upang makita ka. Baka magkalakas ng loob man lang akong ipagpatuloy ang alam kong tama para sa akin. This past few weeks have been draining me.
Kaya malaking tulong na nakikita kita ulit. Matamis siyang ngumiti at marahang pinisil ang kamay ng lalaki. Hinaplos din ng isang kamay ang pisngi nito. Nananalig ako sa'yo, kaya wala kang dapat na ipag-alala. I am yours. Kung may option man siya, uunahin niya ang paniniwalaan at intindihin ito. Kaya mula sa nanghihinang loob, handa ng magparaya. Nabuhay ang espiritu ni George at determinado ng ipaglaban ang lalaki. There's no turning back. What is this? Nasa gitna sila nang hawakan ng bigla na lamang may humaglit sa lalaki. Doon na bumungad ang maputi at matangkad na babaeng nakasuot ng itim na dress. Nagmistula itong modelo, ngunit hindi pa man nakikilala kung sino iyon, ay may hinuha na siya. Nandito ka lang pala, Rio. Tama nga ako nang hinala ko, matapos hindi ka sumipot sa engagement natin kanina. You asshole! Pinahiya mo ako sa harap ng maraming kakilala kanina ha. I've waited for you. Umawang ang labi niya. Napaka-disrespectful na ginawa nito. At sino naman ang babaeng ito? Who are you, miss? Why are you holding him? Umangat ang kilay niya at tumikim. Nang sulyapan niya si Rio, sumisenyas itong mauna na siya, ngunit mariin na umiling ang babae. I'm Georgina Alvarez. Ikaw, sino ka? I'm Love Marie Lagdameo. I'm Rio's fiancé. Doon na sarkastikong umisi si George. Ito na nga ang naririnig niyang ipinagkasundo sa lalaki. Tama nga namang maganda ito pero mas maganda siya. Hindi hahayaan ng babae na makaramdam ng insecurities dahil alam naman niya kung saan siya lamang. Sa ugali, sa manners, ganun din sa ganda. At higit sa lahat, wagi siya sa puso ni Rio. Really? Ikaw pala yung fiancé niya? Parang hindi kasi halata. Hindi ka niya nababanggit sa akin? Oh yes, ako nga. Kaya please lang, wala kang karapatang hawakan siya. It seems like you're flirting with him. Isa ka ba sa mga laruan niya? Akma na siyang sasagot ngunit naunahan ni Rio. Love Marie, mali ang sinasabi mo. Hindi ko laruan si George, kaya umalis ka na rito. Bumalik ka na sa inyo. Inakma itong hahawakan ng lalaki sa siko upang samahan palabas ngunit mabilis itong nagpupumiglas. Hindi ako aalis rito. Kaya wag mo akong pangunahan, Rio. I understand now. Ito na ba ang babaeng dahilan kung bakit ayaw mong tanggapin ang engagement? Ang dahilan kung bakit kinakalaban mo sila Tito? Ang dihamak na hampas lupang to? Ano ba, Love Marie? Gumagawa ka lang ng eskandalo rito eh. Alam mo namang kahit kailan hindi ako interesado sa'yo. Lahat pa blackmailing nyo. Kung hindi ako papayag na makasal sa'yo because I love someone else. At si George lang yun. Che, napaka-cheap mo. Nandito na nga ako, iba pa rin ang hinahanap mo. Para sa ano ba? Dahil gusto mo namang makatikim ng bagong menu ngayon? Yung pangmahirap, ganon? Tumaas na ang boses nito kaya narinig na ng mga empleyado. Unti-unti silang napunta sa gitna at nasa po ang labi sa naabutan. Kumawala sa proteksyon ng lalaki si George at hinarap ito. Hindi cheap si Rio, Miss Love Marie Lagdameo. Bakit ba pinipilit mo siya kung ayaw niya sa'yo? If uhaw ka sa lalaki, maghanap ka ng iba ron. Oh, says the one who's desperate. Hindi kailanman ako naging desperadang katulad mo, no? Tama si Rio eh. Mayaman ka, maganda, sexy. For sure maraming lalaki ang magkakandara pa para sa'yo. Kaya please, don't step low para lang sa ganito. Kasi hindi bagay sa'yo. You're trying too much. Peke nang tingnan eh. Natuto pang labi nito. Ang mga kasama naman nila ay palihim na napahiyaw dahil sa paglakas ng loob niyang tumugon. Hindi man nila in-announce ang status nila ni Rio. Alam naman na rin nila ito. Tahimik lamang ito. At ang ilan ay rooting na rin na sila ang maging endgame. No, you don't understand. Mahirap ka lang naman ah. A mere hotel manager dare to oppose me? Without Salazar Hotel, what are you ha? Nothing. You're a shameless girl. Hampas lupa. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako niyan. Mariing kinagat ni George ang kanyang ibabang labi. Ang talas ng dila ng babae kaya nagising na ang pagiging dragon niya. Sinampal niya ito. Alam mo, ang dapat sa babaeng katulad mo, inilalagay sa lugar. Hindi lahat nabibili ng pera, kagaya ng pagmamahal ni Rio. Oo, mayaman ka nga, pero ikaw,
Ikaw ba ang gusto niya? Socialite ka nga pero palihim ka rin namang nagmamakaawa at namamalimos sa atensyon niya. Sino kaya sa ating dalawang walang hiya? At pwede ba? Mas maganda nga ako sa'yo, no? To inform you, patay na patay sa akin ng lalaking patay na patay ka. At least ako hampas lupa lang. Ikaw, ipokrita. Tuluyan naman niyang nakuha ang ego nito kaya't halos durugin siya ng babae. How dare you? Mas makapal ang mukha mo. Also, mabuti at nandito ka na. Kasi ito ang perfect time. Hindi ka ata niya na-inform eh. Ikaw rin, Rio Salazar. Pakinggan mo nang mabuti ang sasabihin ko. Kinindatan niya ang lalaki na nawalan din ata ng mga sasabihin matapos marinig ang ribat niya kay Love Marie kanina. Bilib na bilib ang lalaki. Napahawak pa ito sa bewang niya at marahang pinisil. Sinasagot na kita. Hindi ko narinig. Sabi ko, sinasagot na kita. Hindi maaari. Hindi magiging kayo. Nilingon niya ang buruhang babae. Mamatay ka sa inggit. Kasi kailanman hindi siya luluhod sa'yo gaya ng ginagawa niya sa akin. Kaya para mainis ka lalo, sinagot ko na siya. Nakita mo na hindi ba? Ang lalaking ito na ang tinanggihan ng engagement niyo ay naghintay lang naman ng 1 taon para mapapayag ako sa panliligaw niya. Nakita mo na ba kung ano ang difference nating dalawa? Umangat ang labi ni Rio. Manghang-mangha ito. Para bang nadagdagan lang ang bilib nito sa kanya. Masaya rin ito dahil sa wakas, nagbunga na ang kanyang pagtatyaga. At ikaw naman, Rio, narinig mo yun, di ba? Akin ka na. Hindi ko hahayaan na ang kinin ka nitong mukhang balo na to. Kaya kung ako sa'yo, Love Marie, uuwi na ako at iiyak na lang sa kwarto. Ang mahalaga, marami kang pera. Bumili ka ng lalaki mo. Huwag ang akin. Malakas na napahiyaw ang mga taong naroon para bang nanunood sila ng boxing at nakitang na-knockout na ang kalaban ni Manny Pacquiao. Ganon kaingay. Ang savage naman, 1 point para kay Georgina. Tinalikuran niya si Love Marie at iniwan itong laglagang panga at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Hinatak naman niya ang lalaki at dinala ito sa rooftop. Doon lamang din nakaramdam ng pagkahingal ang dalawa. Kaya naupo sila at tinanaw ang malawak na tanawin. Hindi mo naman siguro babawiin ang oo mo, hindi ba? At bakit ko naman babawiin yun, nasabi ko na nga. At narinig pa ng iba. Seryoso ako. Tayo na, Rio. Ngumiti ito at tumingala sa kanya. Masaya ka ba? Bakit parang malungkot ka? No, I'm happy. As a matter of fact, kailangan mo ring tumingala ngayon para makita mo ang nakikita ko. Ha? Takaman ay tumingala pa rin ang babae at doon siya pinagharian ng nag-uumapaw na kaligayahan nang makitang nakasulat sa ere. Will you marry me, Georgina Alvarez? Kaya sa halip na si Rio ang maiyak, ang babae ang naiyak with tears of joy. Ano to? May pasurpresa ka pa ha? Hindi ka talaga nawawala ng idea. I was desperate earlier, George. Hindi ako dumalo sa engagement namin ni Love Marie. Ngunit alam kong pipilitin pa rin nila ang agenda. Kaya ito na lang ang huling option ko. Ang ayain kang magpakasal. It was meant to be a surprise kanina. Kaso biglang dumating siya. At sakto din naman na sinagot mo naman ako. Nasira yung plano, but it served its purpose ngayon. Pinahira ng lalaki ang kanyang luha at hinagkan siya sa kanyang pisngi. Ikaw pinaiiyak mo ko. Ikaw lang atang lalaking tumakas sa engagement para lang mag-propose sa ibang babae. Prenteng pinasadahan ng lalaki ang buhok niya. So, what's your answer? Siyempre yes. Isang malaking oo ang sagot ko. You really made me happy today, George. I cannot explain the excruciating pain of happiness in my heart. At the same time, I think I'm losing my sanity because of my gratitude. Ikaw ang palagi kong pipiliin. Ikaw rin ang palagi kong pipiliin. Palagi sa lahat ng bagay. Ikaw ang dasalang sagot, ang panalangin at awitin na nagbibigay sa akin ng lakas. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Dahil kasangga mo na ako. Sabay nating harapin ang mga hamon na pilit mong nilalabanan. Hindi ka na rin manghihina dahil nandito na ako upang suportahan ka.
Rio Salazar and Georgina Alvarez fought for their love. Hindi man naging boto ang pamilya Salazar sa kanila, ngunit they proved to them that they can live without the money, fame, and privilege as long as they have happiness and peace together as a couple. At bilang consequences sa pagtanggi sa fixed marriage, buong pusong bumaba sa pwesto si Rio bilang CEO ng Salazar Hotel at ibinalik sa kanyang ama ang mga negosyo. Nagpakalayo-layo sila at gumawa ng masasayang alaala tulad na lamang ng pagbisita sa Hollywood at pag-meet kay Angelina Jolie na isa sa mga bucket list niya. Ilang buwan lamang din ang nagdaan, nanganib agad sa bankruptcy ang hotel at doon lang na-realize ng mga Salazar na hindi business merging ang sagot upang lumawak ang kanilang impluensya, kundi ang kanilang dedikasyon, talino at pagiging wais mismo ni Rio. Kaya't sa huli, humingi ang lahat ng mga Salazar ng kapatawaran sa ginawa at naibalik din kay Rio ang chain of hotels. Lahat ng pinaghirapan nito, bumalik at nadoble pa yon. Ang stepmother ng lalaki ay natanggap na rin sa wakas ang unang anak ng asawa matapos makita ang apo sa kanila. Para bang lumambot ang loob nito, kaya't kinilala na ang lalaki bilang opisyal na parte ng Salazar clan at hindi hamak na bastardo lamang. Muli din namang nanganak siya at minabuti muna niyang magstay at home na kalaunan ay naging housewife na nga. Wala naman siyang pinagsisisihan dahil sapat na ang mga taon na trinabaho niya sa hotel upang makamit ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Kaya pangarap naman niya ngayon ang kanyang tinutupad. Sometimes, being at home is peaceful than working with stress. Iyon ang motto niya. Sinisiguro rin naman ni Rio na sapat ang pangangailangan niya at kailanman hindi ito nabigo sa husband duties at pagiging ama. Ang ina at lola naman niya ay naranasan na magkaroon ng malaking pamilya dahil sa pagbubuntis ulit niya sa kanyang pangalawang anak. Doon na pagdesisyonan ng mag-asawa na mag-migrate sa Amerika. Doon na sila mag-e-expand ng business na naging successful din naman. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Gasgas mang pakinggan subalit totoo. Madalas sa buhay, palagi na lang buhol-buhol ang daan patungo sa tagumpay. Kaya't madalas tayong bumibitaw dahil nakakalimutan na ang anumang hirap nito ay payapa pa rin naman ang nasa dulo.